Hello po mga ka-Zens. Alam niyo po ba na 82.1% ng mga nanonood sa atin ay hindi pa nakasubscribe? Kung isa kayo sa kanila, sana po ay mag-subscribe na kayo. Malaking tulong po ito sa amin para mas lalo pang makapag-produce ng magagandang manual recap. Salamat po sa inyong suporta. Boom! Boom! Yumanig ang lupa sa tindi ng mga pagsabog habang nagbabanggaan ang yelo at apoy na mahika. Sa harapan ko'y naroon ang isang higanteng dragon, ang pinakamakapangyarihang boss sa dungeon na ito. Ako lang mag-isa ang sumusubok na talunin ito. Ngunit isa lamang akong salamangkero, masyadong mahina para harapin ang ganitong kalakas na kalaban ng mag-isa. Ang pinakamalalakas kong atake ay hindi man lang kayang magasgas ang kalistis ng kanyang katawan. Napuno ako ng takot, at sa susunod na segundo, pinalipad ako ng dragon gamit ang kanyang matalim na kuko. Nahulog mula sa kamay ko ang aking tungkod. Putik, bulong ko sa sarili ko. Dapat ako ang pinakamagaling na salamangkero sa buong mundo, pero ngayon, maaaring dito na ako mamatay. Bumagsak ako ng malakas sa lupa, pakiramdam ko'y halos mabali ang lahat ng buto sa aking katawan. Biglang may narinig akong mga yabag na papalapit. Tumingala ako at nakita ko ang mga kakampi ko, sina Naomi at Richard. Isa sa kanila ang kasintahan ko, at ang isa naman ang pinakamatalik kong kaibigan. Ngunit nang makita ko ang kamay ni Richard sa bewang ni Naomi, bigla akong natulala. Hindi ko na pinag-isipan pa iyon at agad na humingi ng tulong upang iligtas nila ako mula roon. Ngunit hindi sila gumalaw, nanatili silang nakatayo, tinatitigan ako na para bang isang biro lang ako. Bakit ganoon ang lamig ng mga ekspresyon sa kanilang mukha? Lumapit si Naomi at hinawakan ang kamay ko, dahan daw ang inaalis ang storage ring mula sa daliri ko. Sinabi niya na hindi niya inakala na talagang pupunta ako rito para sa Pisces na amuleto. Sinabi niya iyon nang parang wala lang. Dagdag pa niya, mabuti raw akong tao na laging nagbibigay sa kanya ng lahat ng gusto niya. Bago pa ako makasagot, kinuha na niya ang singsing mula sa kamay ko habang sinasabing, sa ganitong paraan, hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Teka, anong ibig niyang sabihin? Bakit niya nasabi iyon? Inabot ko siya, pilit na inaabot ang kanyang kamay, ngunit sa sumunod na segundo, nagsimula silang magkalapit at naghalikan mismo sa harapan ko. Nasa buong katawan ni Naomi ang mga kamay ni Richard. Hindi ko maubos maisip ang nakikita ko. Plano nilang lahat ito para lang alisin ako sa eksena. Iyan ang dahilan kung bakit tayo pumunta rito, para tuluyan kang maalis, sabi nila. Hindi ko mapaniwalaan ang mga mata ko. Tinuring ko silang parang pamilya, ngunit nagkanulo sila sa akin. Unti-unting nawawala ang buhay ko. Habang humihina ang pintig ng aking puso, unti-unting nagdilim ang lahat. Sa isip ko, namatay na yata ako. Pero ang hindi ko alam, biglang nagliwanag ang aking dibdib ng kulay pula, at unti-unting lumitaw ang Pisces amulet. Gising na. Sumisikat na ang araw. Ang pamilyar ngunit nakakainis na tunog ng alarm clock ang muling bumungad. Instinktibong sinampal ko ito, hinilat ang aking ulo, at damilat. Ang silid ay mukhang kakaiba ngunit pamilyar din, parang nakita ko na ito dati. Hindi ba ito ang dormitoryo ko noong kolehiyo? Hindi ba't kakamite ko lang sa kamay ng final boss? Agad kong napansin na ang aking storage ring at lahat ng elixir at kayamanan ko ay nawala. Sa TV, ipinapakita ang petsang ika-7 ng Agosto, taong 2040, 2040. Ako ba'y muling isinilang? Isinilang muli sa araw bago ilunsad ang laro, 10 taon ang nakalipas. Totoo ba ito? Pinakalma ko ang aking sarili at sinubukang alamin kung paano ako muling isinilang. Naalala ko ang isang tsismi sa laro na The Eight Wastelands, na sinasabing ang ultimate artifact, ang Pisces amulet, ay maaaring magbigay ng pagkakataong mabuhay muli. Kung ganoon, ang Pisces amulet nga ang dahilan kung bakit ako nabuhay muli. Ngunit ang saya ko sa muling pagkabuhay ay mabilis na napalitan ng galit. Sa kabutihang palad, hindi ko inilagay ang Pisces amulet sa aking storage ring. Kung nagkataon, tiyak na ninakaw na ito ng 2 taksil na iyon. Dahil binigyan ako ng pagkakataong magsimula muli, hindi ko ito sasayangin. Isinuot ko ang aking damit at tumayo sa harap ng salamin. Nagningning ng lamig ang refleksyon ko.
Bago ang lahat ng ito, dumaan ako sa pinakamasakit at pinakadesperadong panahon ng aking buhay. Ang taong minahal ko ng 10 taon ay may relasyon pala sa pinakamalapit kong kaibigan. Nagkasabwat pa sila upang nakawin ang lahat ng aking ari-arian, mga eliksir at mahiwagang artifact, at kalaunan ay inilagay ako sa isang patibong na ikinasawi ko. Dahil binigyan ako ng langit ng panibagong pagkakataon. Nangako akong ipaparanas ko sa kanila ang sakit ng pagtataksil at sukdulang kawalang pag-asa. Biglang tumunog ang aking telepono. Ang nakalagay sa caller ID ay, Crazy Girl. Hindi ko napigil ang ngumiti habang sinasagot ito. Crazy Girl, ang tagal na nating di nagkita, bati ko. Sa kabilang linya, isang masigla at batang tinig ang sumagot, tila litong-lito. Sinabi niya na nag-hotpot pa raw kami kahapon. Gayunpaman, halatang pinag-ipunan niya ng lakas ng loob ang tawag na ito. Sinabi niyang may mahalaga siyang sasabihin at kailangan kong maghanda. Alam na alam ko kung ano ang gusto niyang sabihin. Sa eksaktong parehong araw, 10 taon na ang nakalilipas sa nakaraang buhay ko, tumawag siya upang sabihin sa akin na nakita niya si Naomi na hinahalikan ang ibang lalaki. Hindi ko lang siya pinaniwalaan, nag-away pa kami, at hindi na muling nag-usap. Marinig ang tinig niya muli ay napakalaking ginhawa. Humingi ako ng tawad sa kanya. Sinabi niya na parang kakaiba raw ang kilos ko ngayon. Tinuwanan ko lang iyon ng casual. Pagkatapos ay may narinig akong mabigat na bagay na bumagsak sa sahig, malamang dumbbell iyon. Narinig ko ang pag-aalala sa kanyang boses habang iginigiit na hindi siya nagbibiro, tulad ng dati. Sinabi niya muli ang tungkol kina Naomi at ang ibang lalaki. Ngunit kalmado lang ang reaksyon ko, na lalo pang nagpaalala sa kanya. Paulit-ulit niyang iginigiit na totoo ang sinasabi niya. Pinutol ko ang usapan at sinabi sa kanya na naniniwala ako, ngunit may mas mahalaga akong sasabihin. Sa maririnig niyang mahinahong tono ko, inakala niyang baka nasa bingit na ako ng masamang pag-iisip at sinubukang aliwin ako. Gayunpaman, umupo ako sa harap ng aking computer at tinanong siya kung alam niya ang tungkol sa laro na The Eight Wastelands. Siyempre, narinig na niya iyon, ang mga patalastas nito ay nasa lahat ng dako. Sinabi ko sa kanya ang plano kung maging full-time na manlalaro ng larong iyon. Alam ko kasi na sa ngayon, walang nakakaalam na ang The Eight Wastelands ay hindi lang isang simpleng virtual game. Malapit na itong maging isang pandaigdigang sensasyon at, sa loob ng 5 taon, tuluyang magsasama sa totoong mundo. Walang nakakaalam kung bakit, ngunit tiyak na ang mga kakayahan, artifacts, NPCs, at mapa mula sa laro ay magpapakita sa realidad. Kapag mas maaga kang pumasok sa laro, mas mataas ang tsansa mong magkaroon ng kalamangan. Mula sa kabilang linya, narinig kong muli ang kanyang tinig, bagamat nagulat, sinabi niyang narinig na niya ang tungkol sa larong ito. Ito raw ay develop ng pinaka-advanced na cosmic level AI. Naalala niya ang mga nagawa ko sa iba pang laro at naniniwala siyang kaya ko ring magtagumpay sa The Eight Wastelands. Napagdesisyonan kong lumipat mula sa dormitoryo at magrenta ng sariling lugar upang lubusang maibuhos ang sarili ko sa laro. Masaya siyang marinig na hindi ako nawalan ng pag-asa at nakahanap ako ng bagong direksyon sa buhay. Nakahinga siya ng maluwag. Nag-usap pa kami ng kaunti, ngunit bigla akong may naisip at dali-daling sinabi sa kanya na huwag munang ibababa ang telepono. Sa mga nakalipas na taon, ginastos ko ang lahat ng pera ko kay Naomi, at kailangan kong bumili ng kagamitan para makapaglaro. Wala akong magawa kundi hingin sa kanya na pautangin ako ng pera. Nagalit siya, sinermunan ako dahil sa paggastos ng napakalaki para sa isang mamahaling regalo sa kaarawan ni Naomi kahapon lamang para magpasikat. Sa inis, ibinaba niya ang telepono. Habang mas iniisip ko yun, lalo akong nenas. Bakit hindi ako muling isinilang isang araw na mas maaga? Biglang tumunog muli ang telepono ko. Isang notification ng pera transfer ang natanggap ko, kasabay ng voice message mula sa kanya. Nagpadala siya sa akin ng 10,000 yuan, 10,000 yuan. Sinabi niyang iyon ang bayad niya sa gym membership para sa ilang taon. Binalaan niya ako na kung hindi siya makakapunta sa gym, gagawin niya akong punching bag. Natawa ako at nangakong babayaran ko siya. Ilang oras ang lumipas, halos hating gabi na. Nakahiga ako sa kama, tinatapos ang mga huling paghahanda. Sa susunod na segundo, ang singsing sa daliri ko ay biglang naglabas ng nakakasilaw na pulang liwanag.
Matapos ang mabilis na pag-scan, ito ay ganap na nag-bind sa akin. Di nagtagal, lumitaw ang isang window na nagsasabing nagsimula na ang global beta test ng The 8 Wastelands. Muli akong natagpuan sa virtual na mundo. Pagkalipas ng 10 taon, bumalik ako sa lugar kung saan nagsimula ang pangarap. Isang palasyo ang lumitaw sa harapan ko. Isang napakagandang babae na nagliliwanag sa gintong liwanag ang marahang lumutang sa ere. Nakatutok ang mga mata ng lahat sa kanya, walang makapag-alis ng tingin. Hindi nila alam, pero alam ko. Siya ang Diyosa, ang Cosmic Level AI. At ito ang unang yugto ng laro. Mukha itong simple, pero kailangang lapitan ng may pag-iingat. Ang ibang mga manlalaro ay nagpiwhistle at gumagawa ng hindi angkop na mga komento. Tinatawag siya at hinihikayat na bumaba. Napailing ako sa kanilang kabobohan. Sa sumunod na sandali, ang mga manlalarong walang respeto ay mabilis na pinarusahan. At itinapon sa isang vortex. Ang iba ay clueless sa nangyari, ngunit alam ko na ang sinumang manlalaro na walang respeto sa Diyosa ay haharap sa mga parusa. Mula sa pansamantalang pagkakulong hanggang sa permanenteng pagbawas ng attributes. Nagdesisyon akong lumapit sa kanya ng may sinseridad. Lumapit ako at marahang pinag-cruise ang mga kamay bilang paggalang. Tinitigan ako ng Diyosa ng may kalmado at mapag-aproba na ekspresyon. Mortal, mukha kang marangal. Talaga bang nais mong tahakin ang landas ng cultivation? Walang pag-aalinlangan, humiling ako sa kanya na pagkalooban ako ng talento. Sa susunod na segundo, itinuro niya ako gamit ang kanyang daliri. At isang gintong liwanag ang bumalot sa akin. Naalala ko ang walang silbing talento na natanggap ko sa nakaraang buhay ko. Na nagpapababa ng presyo ng mga gamit ng 10%. Isang perks na walang saysay. Naisip ko kung makukuha ko rin ba ang parehong bagay. Gayunpaman, alam ko na ang likas na talento ay hindi ang nagtatakda ng lahat. Kahit masama ang simula, maaari pa rin itong mabago gamit ang kaalaman ko sa 8 Wastelands. Isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa likod ko. At isang window ang lumitaw sa harapan ko. Innate talent acquired, defy fate. Nagulat ako. Ang talentong ito ay iba sa nakaraang buhay ko. Ang talentong ito ay may 3 epekto. Una, sa tuwing mamamatay ako, babawasan ng 10% ang lahat ng likas na attributes ko. Ikalawa, sa bawat pag-abot ko sa isang bagong realm, ang lahat ng attribute rewards ay madodoble. At ikatlo, bawat breakthrough ay tiyak na magdudulot ng isang tribulation. Kapag nabigo akong lampasan ito, tuluyang mawawasak ang kaluluwa ko. Labis akong natuwa. Ang talentong ito ay napaka-overpowered, kahit pa may kasama itong mga panganib. Ang malalaking oportunidad ay palaging may kaakibat na malalaking panganib. Kung wala akong determinasyong harapin ang mga iyon, sayang lamang ang pagkakataong ito ng aking muling pagkabuhay. Ang talento ay ipinagkaloob na sa iyo. Ngayon, kailangan mong pumili ng iyong anyo. Sinabi sa akin ng Diyosa. Isang window ang lumitaw na nagpapakita ng iba't ibang hairstyles. Kagaya ng character creation sa ibang online games. Ang mga basic model na ito ay may kanya-kanyang attributes din. Mabilis ko itong tinignan. At natagpuan ang gusto ko. Ang isa na may pinakamataas na charisma value. Hindi tulad ng nakaraang buhay ko, kung saan sadyang pinili ko. Ang hindi kaakit-akit na hitsura para lamang magpatawa. Hindi ko nalaman kaagad na ang mas mataas na charisma, at mas kaakit-akit na hitsura ng karakter, ay nagpapadali upang makuha ang pabor ng mga NPC. Kung hindi, mas mahirap tapusin ang mga quests, at bumuo ng magandang relasyon. Sunod, tinanong ako ng Diyosa kung saan ko naisimula ng buhay ko. Isang scroll ang bumukas, at isang mapa ang lumitaw na nahati sa 4 na rehiyon. Ang bawat isa sa 4 na estado na ito, ay angkop sa isa sa mga pangunahing propesyon sa 8 Wastelands. Mage, Healer, Sword Cultivator, at Body Cultivator. Nag-isip ako ng sandali, bago ko binuksan ang aking personal na impormasyon. Ang innate talent, ang nagtatakda ng pinakamataas na limitasyon para sa Sword Cultivators at Body Cultivators. Habang ang Spirit, ang nagtatakda ng limitasyon para sa Mages at Healers. Ang pinakamahalagang stat sa lahat, ang Perception. Ang susi upang matutunan ang bihira at makapangyarihang mga kasanayan. Kasunod ang Charisma, pero wala na itong halaga. Dahil ang lahat ng base stats ko ay maxed out.
Matapos suriin ang aking stats, naramdaman ko ang muling pag-alab ng determinasyon. Kung pipiliin kong maging mage ulit, mabilis kong maaabot ang rurok ng mundo. Pero ang kahinaan ng mga mage ay malinaw rin. Napakahina nila sa mga solo na laban. Pinili ko ang maging mage noon dahil kay Naomi. Pero sa pagkakataong ito, mamumuhay ako para sa sarili ko. Pinili ko ang Martian bilang aking pinagmulan. Isang lupaing kilala para sa mga sword cultivators. Sa pagkakataong ito, huhubugan ko ang sarili kong landas. Habang binabalot ako ng gintong liwanag, nagsimulang maglaho ang aking katawan. Sa sumunod na segundo, natagpuan ko ang sarili ko. Sa Nubi Village ng Musian Province. Ang lugar ay puno ng kasiglahan dahil sa mga bagong manlalaro. Ang ilan ay may hawak na mga karatulang humihingi ng tulong. Ang iba naman ay naghahanap agad ng mga nobya. At marami ang namamangha kung gaano katoto ang mundo. Ang dami ng tao ay kasing buhay ng naaalala ko. Di nagtagal, lumitaw ang isang matandang lalaki. At lahat ay nagmadaling pumulibot sa kanya. Malinaw na siya ang NPC na nagbibigay ng quest. May ilang manlalaro na piniling maging parang Super Saiyan ang hitsura. Ang iba naman ay naging Tomato Head. At may isa pang pumili ng Pumpkin Head. Sigurado akong pagsisisihan nila ang kanilang desisyon. Ngunit wala akong pakialam sa ngayon. Habang pinapanood sila, nagpasya akong huwag sumabay sa karamihan. Sa halip, lumiko ako at naglakad sa kabaligtaran direksyon. Hindi nagtagal, napansin ng mga tao, na hindi tumutugon ang mga NPC sa kanila, o nagbibigay ng anumang quest. Isang boses ng babae ang tumawag mula sa likuran. Hinihiling na maghintay ako. Paglingon ko, nakita ko ang isang babae, na nagpakilalang si Lady Kui. Ang may-ari ng tailor shop sa Nayon. Tinanong niya kung gusto kong tumanggap ng isang quest. Lahat ng manlalaro sa paligid ay nakatingin sa hindi makapaniwala. Nakanganga pa ang ilan. Isang NPC ang kusang lumapit sa akin. May ilang nag-isip pa nga, na baka isa rin akong NPC dahil sobrang gwapo ko. Lumapit agad si Lady Kui. Binanggit na namatay ang asawa niya 5 taon na ang nakalipas. At mag-isa na siyang namumuhay mula noon. Nag-alok siya ng tulong. Kung sakaling mahirapan ako sa quest, ito ba ang epekto ng maxed out charisma? Mukhang naaakit ko ang mga NPC kahit hindi sinasadya. Kung gugustuhin ko, pwede akong magbuo ng relasyon sa napakagandang biyudang ito. Pero agad na nawala ang ideyang iyon sa isip ko. Sa kabila ng kanyang sigasig, magalang ko siyang tinanggihan. Sinabi kong may mahalaga akong gagawin sa araw na iyon. Pero babalik ako para kumuha ng quest balang araw. Tila bahagya siyang nadismaya, ngunit hindi na nagpumilit pa. Samantala, ang ibang manlalaro ay mas lalong nainggit. Ngayon, kailangan kong hanapin ang isang lugar sa Nubi Village. Di nagtagal, natagpuan ko ang blacksmith shop. Habang papalapit ako, isang manlalaro ang nagsabi na may panday sa loob. Na hindi raw nagsasalita. Ibinaba ko ang aking mga kamay bilang pasasalamat. At sinabi sa kanya na titingin-tingin lang ako sa loob. May ilang manlalaro na pilit kinakausap ang panday. Isang malaking lalaki, na abala sa pagpukpok ng hindi pa nabubuong sandata. Dahil walang tugon mula sa kanya, nagpasya ang mga manlalaro na umalis na lang. Narinig kong pabulong na sinabi ng panday. Bakit hindi mabuo-buo ang sandatang ito ngayon? Lumapit ako at tumingin sa pagan sa ilalim. Hindi ako nagsalita. Bagkus, kinuha ko ang bellows at sinimulang i-pump ito. Biglang lumakas ang apoy. At tumaas ang temperatura. Alam kong ang panday na ito. Ang susi sa Nubi Village. Tama, masyadong mababa ang temperatura. Hindi sapat ang lakas ng apoy. Aniya habang ipinagpapatuloy ang pagpukpok sa sandata. Hindi na kami nagpalitan pa ng salita. Habang siya'y nagpapanday, ako naman ay patuloy na hamihip ng hangin gamit ang bellows. Nang mawala ang usok, masiglang itinaas ng panday ang nabuo niyang sandata. Sa wakas, natapos na rin. Masigla niyang sinabi. Humarap siya sa akin upang magpasalamat. Ipinaliwanag niyang nasa malayo ang kanyang apprentice. Kaya walang ibang makakatulong upang palakasin ang apoy. Itinuro niya ang mga sandata sa kanyang likuran. Pumili ka ng isa sa mga ito. Pwede mo itong hiramin ng isang araw. Pero kailangan mo itong ibalik pagkatapos. Habang para sa ibang mga bagong manlalaro, mukhang mababa ang gantimpalang ito. Alam kong ang totoong benepisyo ay darating pa lang. Pinili ko ang isang simpleng bakal na espada. Tumawa ng malakas ang panday.
At sinabi sa akin, kung maibibigay mo sa akin ang 10 pares ng makamandag na pangil. Mula sa mga kawayan na ahas sa loob ng isang araw, bibigyan kita ng isang espesyal na oportunidad. Matapos tanggapin ang quest, lumabas ako mula sa pandayan. Hawak ang sandata sa aking kamay. Halatang nagulat ang ibang mga manlalaro. Marami ang nagtanong kung paano ko nakuha ang espada. Tinuro ko ang pandayan at sinabi sa kanila, napabaliw ang panday. Kantahan niyo lang siya ng love song para maantig ang puso niya. Makakakuha rin kayo ng sandata. Maraming naniwala sa akin at nagmadaling pumasok. Kinantahan ang panday ng mga love song. Napailing ako habang natatawa at ipinagpatuloy ang aking araw. Samantala, nang inig ang panday habang pabulong na sinabi, mga pias ng ina niyo, lumayas kayo rito. Ngunit karamihan sa mga manlalaro ay inakala na bahagi ito ng storyline. Sa susunod na segundo, ikinampay niya ang kanyang maso. Itinapon palabas ang lahat. Pagkatapos ng gulo, nakarating na ako sa kagubatan ng kawayan. Kapag tiningnan ng mabuti, makikita ang mga berdeng ahas na nakapulupot sa ilang sanga ng kawayan. Isang ahas ang mabilis na sumunggab sa akin. Ngunit madali ko itong napabagsak gamit ang isang combo. Napatay ko ang unang ahas nang walang kahirap-hirap. At nakakuha ng 3 karanasan o experience points. Nagpatuloy ako sa pagpatay ng mas maraming ahas. Nangongolekta ng iba't ibang bagay habang naglalakad. Nakakagulat, base sa karanasan ko. Karaniwan ng mababa ang drop rate para sa kagamitan sa 8 Wastelands. Ngunit ang mga mababang level na ahas na ito, ay tila maraming gamit na ibinabagsak. Maaaring dahil ito sa aking maxed out na swerte o luck na katangian. Sa kabila nito, itinuloy ko ang aking quest. Matapos harapin ang lahat ng ahas na makita ko, nakarating ako sa isang bato na may nakaukit na mensahe. Mag-ingat sa kagubatan ng ahas. Pinunasan ko ang pawis sa aking noo. At sinuri ang mga nakuha ko. Nakapulot ako ng 10 pares ng makamandag na pangil. Ngunit pati na rin mahigit 100 makamandag na palaso. Ilang kagamitan, at ilang baryang tanso. Masayang masaya. Bumalik ako sa Newbie Village. Upang i-turn in ang quest. Inabot ko ang 10 pares ng pangil sa panday. Ininspeksyon niya ito at tumango sa kasiyahan. Salamat, sabi niya, sabay abot sa akin ng isang liham. Ito ang oportunidad na ipinangako ko, sabi ng panday. Hawak ang liham na may nakasulat na salitang, espada. Alam kong ito na ang tiket ko upang makapasok sa sword sect. Tinanong ko ang panday. Kung may iba nang nakakuha ng quest para sa liham na iyon. Sinabi niyang hanggang ngayon, ako pa lang ang nakatanggap. Napangiti ako, napagtanto kong nauuna na ako sa laro. Habang ang iba ay abala pa sa paggalugad. Bago tumungo sa sword sect, may isa pa akong kailangang gawin. Pumunta ako sa masiglang palengke ng Newbie Village. At sinimulan ang pagbebenta ng kagamitan. Halina't tingnan, nagbebenta ng palugi. Gusto mo bang lumakas? Kailangan mo ba ng kagamitan? Ang unang Blue Snake Bow sa server ay nakataya na. Pinakamataas na bidder ang mananalo. Bilhin niyo na ito para makapagpakasal na ako sa tunay na buhay. Di nagtagal, isang malaking grupo ang nagtipon sa paligid ko. Mabilis na umabot sa 18 ang bidding. Biglang may boses ng babae na sumigaw. 50,000. Lahat ay napatingin sa grupo ng mga babaeng manlalaro. Napapalapit, hindi pinapansin ng iba. Lumapit ang babae sa akin at sinabing, pwede siyang magbayad ng cash o online transfer. Ngumiti ako, naisip kong maganda ang alok. At halos pumayag na ako. Nang biglang may ibang sumigaw, 60,000. Lumapit ang isang lalaki at nagpakilalang si Wang Jinghao, ang leader ng Millennium Guild. Napansin niyang maaga akong nakakuha ng kagamitan. At nais niya akong i-recruit. Iniisip niyang isa akong bigatin. Nakilala rin ng ibang manlalaro ang Millennium Guild. Magalang ko siyang binati, ngunit naalala ko na sa nakaraan kong buhay. Noong nakapasok ako sa top 10 nanograms kay leaderboard, lumapit sila sa akin. Gayunpaman, tinanggihan ko sila, na naging dahilan ng galit ni Wang Jinghao mula noon. Seryoso niyang tinanggap ang biro kong. Nagbebenta ako ng pana o bao upang magpakasal. At nag-alok pa siyang sagutin ang lahat ng gastusin sa kasal. Magalang ko siyang tinanggihan. Naisip ko na sana'y mas maganda ang naisip kong dahilan. Gayunpaman, hindi nagalit si Wang Jinghao. At sinabi niyang hanga siya sa akin.
habang akma na niyang kukunin ang bow at arrow mula sa aking kamay. Biglang nagbid muli ang babae ng 70,000. Pareho silang hindi nagpaawat, at di nagtagal umakyat na ang presyo sa 300,000. Naisip ko kung anong guild ang kinabibilangan ng babae. Dahil hindi niya pinansin si Wang Jinghao. Baka maaari ko itong gamitin upang tunay na magtulungan sa kanya. Hindi nagtagal, itinudo ng babae ang kanyang bid sa 500,000 piso. Si Wang Jinghao, na parang na-pressure. Sinubukan niyang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan, na may bahid ng pagbabante sa kanyang tono. Nagulat ang mga tao sa paligid, na may magbabayad ng 500,000 para sa kagamitan ng mababang level. Sobrang wild na nga ng mga tao na nagpapabayad para manalo sa laro ngayon. Samantalang may ilan na nag-isip na ang babae ay may malakas na background. Hindi tinatablan. Sumagot ang babae na ang pinakamataas na bidder ang dapat manalo. At tinanong si Wang Jinghao kung akala niya ay maaari niyang angkinan ang lahat ng gusto niya. Nagmukhang asim ang mukha ni Wang Jinghao. Ang babae ay tinitingnan siya ng may pagkalinga. Dahil alam niyang kung ikukumpara sa pamilya ng batang babae, ang Millennium Guild ay wala lang. Si Wang Jinghao, na nahulog sa kahihiyan, nagdesisyon na huwag nang bilhin ang bow. Nagmura siya sa loob-loob, nanenas sa pagkakaroon ng ganitong klase ng kabaliwang babae. Ngunit hindi niya nais gumastos ng 500,000 sa isang newbie weapon. Habang papalabas siya, tinawag ko siya. Brother Wang, pakihintulutan. Laminga siya at tinanong kung anong gusto ko pa. Si Wang Jinghao, na medyo galit pa, tumingin sa akin na may pagka-impatient. Ngunit same time kung sinabi sa kanya, na ang Millennium Group ay may malaking pangalan. At kung ang Brother Wang ay magbabayad ng 500,000, sa lugar na iyon, willing akong ibenta. Bilang kapalit, nais kong siya na lang ang mag-alaga sa akin sa hinaharap. Pagkarinig nito, kumislap ang mukha ni Wang Jinghao at pumayag agad. Nagbago ang tingin niya sa akin at pagkatapos ay tumawa ng malakas. Nanangakong tutulungan ako, kung magkakaroon ako ng problema. Agad niyang inihanda ang pera para sa transfer. Matapos matanggap ang pera, iniabot ko sa kanya ang bow. Pero sa sarili ko, naisip ko, na ang paggawa ng magandang impression ngayon, ay magpapadali para mang-scam ko siya balang araw. Si Wang Jinghao, na malinaw na nasa mas magaan na kalagayan. Tumawa ng malakas habang papalabas, at nagpasaring kay babae. Sinabi sa kanya na dapat niyang tandaan, na huwag kalabanan ang Millennium Group sa hinaharap. Nagulat ang babae at pagkatapos ay nagalit. Tinutok ang galit sa akin at sumigaw. Anong klaseng tao ka? Hindi ba't sinabi mong ang pinakamataas na bidder ang mananalo? Tinuro ako at tinawag akong opportunista. Pagkatapos ay umalis siya ng mabilis at masama ang loob. Nag-isip ako ng sandali. At nagdesisyon na kailangan kong makaisip ng paraan para mabawi ang nangyari. Sa labas ng Newbie Village, sa Boar Forest, naghahanda ang grupo ng mga babae upang mag-level up. Nagdesisyon silang maghiwalay at bawat isa ay magtutok sa pagpatay ng 2 wild boars. Di nagtagal, ang 4 ay nagsimulang magtulungan at nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. At ako'y biglang dumating. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng babae. Malinaw na galit pa rin siya. Wala akong pakialam, nais ko lang makipag-usap sa kanya. Humugot siya ng malalim na hininga. Kumalma at pinayagan akong magsalita. Ang hindi ko alam ay iniisip niya na marahil dahil kakakilala ko lang kay Wang Jinghao. Baka ako'y malinlang ng Millennium Guild. Dahil dito, iniligay niya ang kanyang sandata. At nagbigay ng isa pang pagkakataon sa akin. Nang makita kong ibinalik niya ang kanyang espada sa sheath. Itaas ko ang 5 daliri at sinabi sa kanya na sa 500,000 piso. Maari niyang bilhin ang isang top secret na impormasyon. Ang impormasyong ito ay makapagbibigay sa kanilang guild ng kalamangan. Laban sa iba, hindi siya agad tumanggap, kundi tinanong kung bakit hindi ko ibinenta ang mahalagang impormasyong ito kay Wang Jinghao. At pinaalala pa sa akin na ako mismo ang nagpasabi sa kanya na mag-alaga sa akin. Nang marinig ito, pinaikutan ko siya ng kamay at sinabi, karapat-dapat ba siya rito? Ako'y nakikipaglaro lang sa kanya. Pinapalampas ko ang kanyang mga kalokohan. Nagkunwari akong nasa isang mahirap na kalagayan. Dahil para sa akin, ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan ko. At mukhang hindi nagugustuhan ng babae si Wang Jinghao.
Kaya't marahil ay maaari kaming magtulungan sa hinaharap. Tiningnan niya ako ng may pag-aalinlangan, na parang ang bigla kong pagbabago ng ugali ay tila mabilis at malabo. Ipinadala ko sa kanya ang aking bank account number. Sinisiguro na magiging patas ang aming palitan. At hindi ko siya lalikoon. Kitang-kita ko ang pagdadalawang isip sa kanyang mga mata. Hanggang sa huli, inilipat niya ang pera sa akin. Oo, pinakamadaling ₱1,000,000 sa buhay ko. Naisip ko sa sarili ko. Bagamat alam kong balang araw ay magiging walang halaga ang pera sa tunay na buhay. Kailangan ko pa rin ito ngayon upang mapabuti ang aking buhay. Matapos ang transaksyon, sinabi ko sa babae na dapat ay bumalik siya at tapusin ang quest sa blacksmith shop. Napaluhod siya saglit, pagkatapos ay nagalit ng husto at sumigaw sa akin. Hindi ka makakakuha ng quest mula sa blacksmith shop. Ang hindi ko alam ay nagbabalak na siyang atakihin ako, dahil iniisip niyang ako'y ipinadala ni Wang Jinghao upang linlangin sila. Ipinaliwanag ko na kailangan niyang tulungan ng blacksmith na mag-pump ng bellows ng 5 minuto. Matapos siyang magsimula sa pagpapanday upang makuha ang quest. Hindi siya sumagot, ngunit halata pa rin ang pagdududa sa kanyang mga mata. Kung hindi mo ako pinaniwalaan, pahintulutan mo na lang ang isa sa mga tauhan mo na subukan ito. Ngunit tiyakin mong hindi ito mapansin ng ibang manlalaro, dahil mawawala ang halaga ng impormasyong ito. Inilabas ko ang pangalawang liham, na agad na nakilala ng babae. Nang sinabi kong ito ay isang quest reward, nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Ang susunod na hakbang ay nasa kanya na. Habang ako'y papalabas na, bigla niya akong tinawag. Nalilito pa kung bakit ko ibebenta ang ganitong kaalagang impormasyon sa kanya. Ngumiti ako at sinabing, hindi ko rin alam, baka dahil cute ka. Napaluhod siya saglit at namula. Ang kanyang mga mata ay naging malambot sa akin. Bigla, may kalituhan sa likuran niya, tulong. Sabay kaming lumingon at nakita ang isang napakalaking wild boar, na tumatakbo palabas mula sa kagubatan. Boss ba ito? Sigaw ng mga babae habang tumatakbo palayo. Imbes na tumakbo, tumayo ako sa harapan nila at nag-smile. Sinabi ko, swerte kayo, ito ang pinakamalaking boss sa Newbie Village. Isang babae ang nagtanong na may pagtataka. Plano mo bang solo-in ang Boar King? Ngumiti ako, ini-extend ang aking kamay at nagtanong kung maari kong hiramin ang kanyang espada. Ibinato niya sa akin. Hindi pa rin tiyak kung kaya ko nga ba ito. Hindi nagsalita ng marami, pinasalamatan ko siya. Hinugot ang mahabang espada at hindi pinansin ang mga boses sa likod ko. Posible ba ito? Hindi ba siya malamang mamatay lang? Tumatalo siguro ito para mang-impress kay Sister Ling. Para maging hero. Ang babae, na kalahating galit, kalahating nahihiya, ay nag-utos sa kanila na tumahimik, ngunit ang kanilang pagtawa ay lumakas pa. Maya-maya, sumabog ako upang iwasan ang pagsugod ng Boar King. Hinawi ang tiyan nito at pagkatapos ay ang ulo. Agad itong nakabawi at muling sumugod sa akin. Sa aking pagtataka, wala ni isa sa mga atake ko ang nakasakit dito. Siguro, kailangan kong mag-isip ng bagong estratehiya. Pumunta ako sa likuran ng Boar King, ngunit hindi ako umatake. Sa halip, tumakbo ako sa kabilang direksyon. Ang mga babae na nanunood mula sa malayo, ay nagtawanan at pinansin kung gaano ka-cute ang aking pagtakbo. Si Ling ay nagbuntong hininga, kasalanan ko ito, pinprovoke ko siya. At least, baguhan siya. Kaya hindi malaking bagay kung mamatay siya ng ilang beses. Aral lang, dumating ako sa isang napakalaking bato. At habang papalapit ako sa gilid, nagawa ko ang isang 360-degree backflip. Tumalon sa ibabaw ng Boar King. Hindi pinalad ang Boar King. Sumabog ito at tumama ng ulo sa mga bato, na nagdulot ng pagkabasag ng isa sa mga makapal nitong pangil. Isang -50, -50, ang lumutang sa ibabaw ng ulo nito. Dahil ang mga nahulog na bato ay nagdulot pa ng karagdagang pinsala. Nang makita ito ng mga babae, nagulat sila. Hindi nila alam na posible ito. Ang Boar King ay malungkot na nalito. At inabuso ko ang pagkakataon upang hampasin ang noo nito. Pinagpatuloy ko ang pag-atake. Bawat tama ay nagdudulot lamang ng 8 puntos ng pinsala. Ngunit lahat ay critical hits. Mabilis na naubos ang kalahating buhay ng boss. Pagkatapos, nakabawi ang Boar King mula sa pagkakalito nito. Nagngangalit,
umatungal at muling sumugod sa akin. Ipinagpatuloy ko ang pag-iwas, hindi tumitigil sa pag-atake. Ang matinding sakit ay nagudyok sa Boar King na magwala, na nagpalakas sa pagsugod nito ng mabagsik. Ipinagpatuloy ko ang aking taktika, umiikot-ikot. At muling bumangga ang Boar King sa mga bato. Kinuha ko ang pagkakataon. Tumalon ako sa ulo nito at itinaga ang bakal na espada. Paibaba, papunta sa skull nito. Habang namamatay ang Boar King, may sumiklab na apoy na pumasok sa katawan ko. Binigyan ako ng 70 experience points breakthrough. Naabot ko ang unang yugto ng Chi Refinement. At nag-trigger ang aking talento, pinadoble ang lahat ng aking attributes. Sunod na damaloy ang mainit na lakas sa aking katawan, na nagtanggal ng lahat ng pagod. Ang pagpasok sa Chi Refinement stage ay nangangahulugang pagyuko sa landas ng cultivation at opisyal na pagiging cultivator. Nagpatuloy ang aking talento na mag-trigger at nagbigay sa akin ng isang random talent, ang seed ng blood energy, na nagdagdag sa aking vitality ng 10% at maaaring i-upgrade ng 3 beses. Napakaganda, ang bagong talent na ito ay nagdagdag sa aking kalusugan. At dahil sa aking attributes na nadobol na, nagkaroon ako ng malaking kalamangan. Habang ang ibang mga baguhang cultivator sa Chi Refinement ay may 1,000 kalusugan. Ako ay may 2,000 at higit pa. Biglang, isang window ang lumitaw, ding. Binabati kita sa pagkumpleto ng unang kill ng Newbie Village Boss sa 8 Wastelands. Magkakaroon ng isang global announcement. Gusto mo bang itago ang iyong pangalan? Wala akong nakitang dahilan para itago, kaya hindi ko pinili. Pagkatapos kong magdesisyon, lahat ng mga manlalaro ay nakarinig ng opisyal na global announcement. Lahat ay nagulat. Paano nangyari na may nakapatay ng boss ng mabilis? Marami ang nag-isip na ako'y isang malaking tao mula sa isang malaking guild. Nakita rin ng mga babae ang mensahe at nalaman ang aking pangalan. Habang ang lahat ay nag-uusap ukol sa announcement, ako'y abala sa pagsusuri ng mga nakuha kong loot mula sa lupa. Dahil sa aking maxed out luck, maraming ginto ang nahulog, kasama ang 2 sandata at isang movement technique book. Sa kabila ng aking kasiyahan, hindi ko nakalimutang isaisip ang downside ng aking talent. Dahil kaka-breakthrough ko lang, malapit na ang aking tribulation. Nagbigay ang sistema ng abiso na ang tribulation ay bababa. Sa loob ng 30 minuto, agad kong tinipon ang mga loot habang ang langit ay unti-unting dumilim. Ang mga ulap ay nagtipon sa ibabaw ko. Medyo nag-alala ako dahil kung magtatagumpay, bababa ng permanente ang aking mga attributes. Naisip ko, kailangan ko ng magmadali at pumunta sa Sword Sect. Marahil may matutulungan ako roon. Bigla akong pinigilan ng babae. Nais akong idagdag bilang kaibigan. At nagmungkahi, na bibilhin nila lahat ng aking mga future equipment. Wala na akong gaanong oras. Kaya't tinanggap ko ang kanyang friend request at mabilis na tumakbo. Mukhang inis siya, nagtataka kung bakit ako tumatakbo ng mabilis. Baka natatakot ako sa kanila kaysa sa Boar King. Mabilis kong narating ang sect. Ang madilim na ulap ay patuloy na lumulutang sa itaas. Alam kong hindi ko kayang tiisin ang tribulation mag-isa. Kailangan ko ng isang malakas na tao upang tulungan ako. Tumayo ako sa pintuan at sumigaw. Disipulo dito upang maghanap ng guro. Maraming NPC ang nagtipon-tipon sa paligid. Malamang mga disipulo ng Sword Sect. Hindi ako huminto at sila rin. Ay napansin ang biglaang pagdilim ng kalangitan. Kasama ang mga kidlat na kumikislap. Bigla na lamang sumiklab ang isang maningning na liwanag. Isang babae na lumulutang sa ere. Nais niyang malaman kung ano ang nangyayari. At lahat ay yumuko sa kanya. Agad niyang nakilala ang phenomenon bilang isang tribulation. At inisip na ito ay isa sa mga direktang disipulo ng mga elders. Na nagbu-breakthrough, nagpalitan ng sulyap ang mga elders. Hindi sigurado kung sino ito. Sa oras na iyon, sumigaw ako at nagmadaling tumakbo. Hawak ang sworded letter. Isang kidlat ang tumama malapit sa akin, na nagpukaw ng atensyon ng babae. Itinaas ko ang liham at hiniling na tulungan ako. Dahil alam kong masyado pang maaga upang harapin ang tribulation mag-isa. Sa isang magarang galaw ng kanyang kamay, pinalibutan niya ako ng isang kumikislap na liwanag. Tumama ang kidlat, ngunit ang liwanag ay bumuo ng isang protektibong hadlang. Naganap na hamarang dito.
Pagkatapos ng isang sulyap na iyon, ang madilim na mga ulap ay mabilis na naglaho at ang kalangitan ay lumino. Huminga ako ng malalim. Ang mga elders ay tumingin sa akin ng may gulat. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng tribulation. Para sa isang tao sa unang yugto ng chi refinement. Para sa kanila, ako ay isang prodigy na. Ang kanilang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng matinding interes. Nagmadali silang lumapit sa akin. Bawat isa ay nagnanais na maging aking guro. Isang babaeng elder pa nga ang kumapit sa aking braso. Habang pinapanood ko ang mga elders na nag-aagawan sa akin, pinilit kong manatiling kalmado at mahinahon. Sa kabila ng kung gaano ako ka-excited, habang ang kanilang mga argumento ay umabot sa tuktok. Ang babae na tumulong sa akin ay nagsalita. Wala nang dapat ipaglaban. Ang bagong disipulo na ito ay magiging sa ilalim ng aking gabay. Tahimik na nagdilim ang paligid nang marinig ito. Siya na pala ang sect leader. Ngunit ang sect leader ay hindi tumatanggap ng mga disipulo. May isang tao na bamulong, at lumapit ang babae sa akin. At nagtanong kung nais kong maging tanging disipulo niya. At sumunod sa kanya sa inner hall para sa pagsasanay. Lumabas ang isang window na nagsasabing ako ay nag-trigger ng pinakamahalagang pagkakataon sa Tonyan sect. Hindi ako makapaniwala. Ngunit walang pag-aalinlangan ay tinanggap ko ito at yumuko ng malalim. Napakagandang pagkakataon ito, kaka-join ko lang sa sect. At agad akong nakakita ng isang makapangyarihang guro. Nagpatuloy kami papuntang inner hall, ang puso ng sect, at inutusan ako ng guro ko na mag-train dito mula ngayon. At ini-assign ang isa pang disipulo ng sect, para dalhin sa akin ang newcomers package. At ipakita sa akin ang aking quarters. Umalis siya, ngunit hindi bago niya ako inutusan na makipagkita sa kanya sa main hall. Kinabukasan, bagamat ang babae ay tila medyo mailap, naitaguyod ko ang aking layunin. Matapos maghintay ng parang isang oras, nang walang anumang tanda mula sa assigned disciple, nagdesisyon akong mag-explore ng lugar mag-isa. Sino ang nakakaalam kung anong nakatagong quest ang matutuklasan ko? Bigla akong nakatagpo ng isang kakaibang palasyo. Pinush ko ang pinto at pumasok. Malalim akong huminga, nang biglang nag-imbita ng isang matalim na tinig. Sinong nariyan? Hindi ko naisip na pumasok ako sa palasyo ng babae. Mabilis kong inisip na mag-apologize. Ngunit bago ko pa matapos, lumiko siya at tinamaan ako ng isang malakas na palo, na agad na nagbawas ng 70% ng aking buhay. Pinagsabihan ako na huwag maglakbay-lakbay sa kanyang palasyo. Nang walang pahintulot, panikado, ipinaliwanag ko na hindi pa dumating ang assigned disciple, at sinubukan ko lang sanang maging pamilyar. Sa aking paligid ng aksidenteng pumasok, hinaplos ko ang aking namamagang pisngi. Nagdadasal na sana hindi ito makaapekto sa kanyang opinyon sa akin. Bumantong hininga siya at nagpasya na hindi na ako parusahan pa. Sa halip, iniabot niya sa akin ang isang pil, at mahigpit na binigyan ng babala, na huwag nang pumasok dito muli nang walang kanyang pahintulot. Tinitigan ko ang pil na nasa aking kamay, at napansin kong ito ay isang mataas na uri ng pil, na magpapalakas ng lahat ng combat attributes ko ng 30%, sa loob ng 5 minuto, at magbabalik ng 3,000 puntos ng kalusugan kapag wala sa labanan. Lumabas ako ng palasyo, ngunit hindi ko agad ininom ang pil. Nais ko itong itabi para sa ibang pagkakataon. Sa halip, bumalik ako sa aking orihinal na pwesto. At di nagtagal ay narinig ko ang mga yapak na papalapit. Ito na pala ang disipulo na ipinadala ng aking guro. Isang batang babae na nakasuot ng asul na kasuotan ng humarap sa akin. Junior brother, halika at magbigay galang sa iyong senior sister. Bigla niyang sinabi. Yumuko ako sa kanya ng may galang. Pagbati po, senior sister. Siya ay labis na nagulat nang makita akong nakikisama. At isang notification mula sa system. Ang nagpakitang tumaas ng 10 puntos ang report ko kay Nanggang Yu. Pinuri ko siya, sinabing, ang senior sister ay hindi lamang kasing ganda ng isang bulaklak, kundi may taglay ding mataas na cultivation. Ako'y namamangha. Nang marinig ito, lalo siyang naging masaya. Ngunit bigla siyang namula at iniwas ang kanyang mukha. Nahihiya at sinusubukang itago ang kanyang mukha sa akin. Habang tinatawag akong smooth talker, may kasabihan na upang umunlad sa cultivation, hindi lamang ang sipag sa pag-eehersisyo ang kailangan,
kundi pati na rin ang mastery ng sining ng pagpapalamang. Idinagdag ko pa, kaya't napatawa siya. Ang system ay nagbigay ng notification na tumaas pa ng 5 puntos ang report ko sa kanya. Hindi ko inaasahan na magiging madali siyang makasama, dahil ang relasyon ng mga manlalaro at NPC ay maaaring magbigay ng iba't ibang quests at pagkakataon. Depende sa level ng report. Karaniwan, ang pagkakaroon ng report na may level na 61 o higit pa ay nagpapahintulot ng pisikal na contact sa mga NPC ng kabaligtarang kasarian. Samantalang ang pagkakaroon ng report na may level na 71 o higit pa ay maaaring magbukas ng pagkakataon na maging magkasama sa landas, cough-cough sa kama, subalit hindi ito madali. Maraming mga debotong manlalaro mula sa nakaraang buhay ang sumubok at nabigo. Bigla kong di napigilan na umubo na may dugo. Nag-alala siya at tinanong, "Kailan ka nagkaroon ng ganitong kalubang sugat?" Naalala ko ang nangyaring insidente kanina. At naisip kong, baka ito na ang pagkakataon upang makakuha ng simpatiya at mga benepisyo. Pinunasan ko ang dugo mula sa aking bibig. At tapat na ikinover ko kung ano ang nangyari. Nalaman ng babae na ang kanyang pagkaantala ay nagdulot sa akin ng paglalakad-lakad at pagkapinsala mula sa sect leader. Halos pamatak ang mga luha niya. Ipinaliwanag na ang sect leader mismo ang nag-utos sa kanya. Ngunit sobrang abala siya sa pagbabasa ng nobela. Nagmadali siya at kumuha ng isang bote ng pil at inabot sa akin. Humihingi ng paumanhin at sinisisi ang sarili. Ibinangon ko ang aking kamay at sinabi, "Huwag, kasalanan ko ito. Dahil sa paglalakad-lakad ko nang walang pahintulot." Bago ko pa matapos ang aking sasabihin, tumingin siya sa akin ng may paghanga. Hindi inaasahang magsalita ako para sa kanya. Kahit ako'y nasaktan dahil dito. Tumaas pa ng 5 puntos ang report niya sa akin. Matapos magsalita, inabot niya sa akin ang isang berdeng pendant. At malugod na ibinigay ito sa akin. Ininspeksyon ko ito, at nakita kong ito ay isang spiritual level na kagamitan. Defensa plus 10, Vitality plus 5. At near regenerate nito ang 1% ng mana bawat segundo. Kapag wala sa labanan, mayroon din itong espesyal na kakayahan na bumubuo ng isang 0.5 segundo na mana shield habang may laban. Ang Jade Pendant na ito ay top tier sa mga spiritual level na kagamitan. Tumawa siya at nagsabing, "Siyempre, bilang iyong senior sister, marami akong magagandang bagay." Pagkatapos, inihanda niya akong dalhin sa aking kwarto. Hindi ko kayang paniwalaan kung gaano kabilis ko nakuha ang napakaraming yaman, ngunit pinaalala ko sa aking sarili na ang mundong ito ay umaabot sa realidad, at ang mga NPC na ito ay dapat tretuhin na may tunay na emosyon at nararamdaman. Sa ngayon, ang lihim na ito ay tanging ako lang ang nakakaalam. Di nagtagal, dumating kami sa isang spirit gathering array. Isang lugar na perpekto para sa pagmumuni at cultivation. Pinapayagan ng lugar na ito ang espiritual na enerhiya na mag-transfer sa karanasan. Habang nararamdaman ang nakapaligid na espiritual na enerhiya, inihayag niya ng may inggit na kahit ang lugar ng kanyang ama ay may mystic level na array lamang. Nagulat ako nang matuklasan ko ang isang ganitong kataas na level ng array sa aking mga kwarto. Karaniwan, ang mga manlalaro ay nagme-meditate offline o AFK dito upang makakuha ng karanasan. Ngunit mabagal ang paraang ito. Baka naman ang aking guro ay inihanda ito ng partikular para sa akin. Nag-usap pa kami ng ilang minuto, hanggang sa hinaplos ng babae ang aking balikat at nagpaalam. Nagpasalamat ako muli bago simulan ang aking pagmumuni. Habang nakaupo sa spirit gathering array, nararamdaman ko ang espiritual na enerhiya na pumapasok sa aking katawan. Sa isang kamangha-manghang bilis ng 52 puntos bawat oras. Salamat sa aking pinakamataas na perception. Ang bilis ng cultivation na ito ay 12 beses na mas mabilis kaysa sa isang ordinaryong early stage chi refinement cultivator. Tila kaya ko nang mag-level up sa loob lamang ng ilang oras. Nagdesisyon akong mag-log off at makipagkita sa aking guro bukas. Pagbalik sa tunay na mundo, tinignan ko ang aking telepono. At nakita kong ang aking account balance ay higit na sa 1,000,000 na. At nagsisimula pa lang ako. Hindi nagtagal, tinawagan ko si Renlan. At hindi nagtagal ay dumating siya.
sakay ng kanyang motorsiklo, na sumusunod sa address na ipinadala ko sa kanya. Inalis niya ang kanyang helmet, at kitang-kita na talagang nagbunga ang kanyang mga pang-araw-araw na ehersisyo. Napakaganda ng kanyang pangangatawan. Habang umaakyat siya sa hagdan, naghihintay na ako sa pinto. Hindi niya naintindihan kung bakit ko siya tinawagan ng maaga. Nagaplano pa siyang mag-jogging sa umaga sa track. Sa totoo lang, gusto ko lang siyang makita sa aking bagong apartment. Yan ba ang lugar na pinili mong rentahan? Wow, hindi masama, sabi ni Renlan nang hindi nagpapakita ng labis na pagkabigla habang nag-iikot sa loob ng lugar. At patuloy na pinupuri ang aking bagong tahanan. Sinabi ko sa kanya na kailangang maganda ito. Kasi nga, ang renta ay 6,000 yuan kada buwan. Nang marinig niya ito, biro niyang sinabi na talagang marunong daw akong magsaya sa buhay. Nagtatanong kung sayang ba ang kanyang membership fee dahil dito. Ano pa bang magagawa ko, hindi ko naman kayang bayaran siya. Kaya naman baka mas mabuti pang gumastos ng mabilis. Para hindi na niya maisip pa ang tungkol sa pera niya. Biro ko siya, at sa narinig niya ito, tumalon siya mula sa sofa ng mabilis. At hinawakan ako sa kwelyo. Naupo sa ibabaw ko. Tila ba, handa na siyang gawing punching bag ako. Nagulat ako at mabilis na tinangkang magpaliwanag. Ngunit hindi siya tumigil, at kinailangan kong magpumiglas tulad ng isang normal na lalaki. Dahil sa patuloy ngunit hindi sinasadyang pagkistes. Paano ko ba sasabihin ito? Well, ang aking kabute ay lumaki. Tila naramdaman niya ang isang bagay. At ang kanyang itaas na kamao ay tumigil sa kalagitnaan ng hangin. Bigla siyang nagkapula sa mukha. At mabilis na tumalon. Tumingin kami pareho pababa, at naging medyo awkward ang atmosfera. Lin, paano mo magagawa ito? Pinapakinabangan mo ako, sigaw niya, itinaas muli ang kanyang kamao. Ilang saglit pa, may kumatok sa pinto. Mukhang dumating na ang mga game pods ko. Sinabi ko sa kanila na maghintay ng sandali. Habang pinapadama ang sakit sa aking mga pisngi. Sinabi ko sa kanya na kumita ako ng kaunting pera sa laro. At binili ko siya ng game pod. Habang hinihiling na magtulungan na siya at magtulungan kami agad. Dinala ng mga delivery people ang 2 game pods. Sa aking kwarto, alam niya ang halaga nito. At naintindihan, na maaaring mapabawi nito ang perang ibinigay niya sa akin noon. Alam ko na ang kanyang dorm sa kolehiyo ay wala ng espasyo para dito. At kung iniwan ko pa ito sa bahay nila, siguradong magagalit ang kanyang tatay at tiyak na sira-sira ito. Kaya naman, inilagay ko ito dito. At inihanda ko pa ang isang kwarto para sa kanya. Hindi na siya galit. Ito na ang pinakabagong modelo ng GamePod. At sabik siyang magpicture at ibahagi ito sa Instagram. Ibinangon ko ang aking ulo. Iniisip na talagang ang pera ay nakakabawas sa 99% ng mga problema. Balik sa laro, gabi na. Dumating ang aking guro sa Spirit Gathering Array. Pinuri ang aking kakayahan bilang pinakamahusay na nakita niya. Sa loob lamang ng ilang oras, malapit ko nang maabot ang isa pang breakthrough. Hinapit ko ang aking mga kamao, nagkunwaring naguguluhan. Kung bakit biglang tumama sa isang bottleneck ang aking cultivation. Alam ko na ang bawat maliit na yugto ay nangangailangan ng espesyal na elixir. Upang makatawid, at gusto kong malaman kung may elixir ang aking guro na makakatulong sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay medyo lumambot. Marahil, dahil sa aking pagsalakay sa palasyo kahapon. At halos makita siya na hiyubot-hubad. Ngunit agad siyang kumuha ng isang purple pill. Ipinaliwanag na ito ay isang chi gathering pill. Na ginagamit bilang alay, na makakatulong upang mapagtagumpayan ko ang aking bottleneck. Nagpasalamat ako sa kanya, dahil alam kong ang ganitong mga pill ay available lamang sa mga pinakamahusay na set. Nang akala ko ay ibibigay na niya ito sa akin. Binangga niya ito sa kanyang kamay. Bagaman ang iyong talento ay natatangi. Nag-aalala ako na baka maging isa kang tao. Na tanging ang alam ay mag-cultivate. Ngunit walang tunay na lakas. Ang isang tunay na guro ay hindi lang kailangan ng cultivation at lakas. Kundi pati na rin ang karanasan sa labanan. Bigla akong nakaramdam ng isang bagay. Naalala ko ang aking nakaraang buhay. Alam ko na ang cultivation ay maaaring mapabilis gamit ang mga pill. At mga bihirang yaman. At ang mga attributes ay maaaring mapalakas gamit ang kagamitan. Ngunit ang mga battle skills ay walang shortcuts. Tumango ako at sinabi,
Ang isang halaman sa greenhouse ay hindi karapat-dapat maglakbay sa landas ng immortalidad. Tanging isang punong tumutubo sa ilalim ng mga bagyong kulog ang makakamta ng walang hanggang buhay. Nang marinig ito, tila natuwa siya. Isang window ang lumabas. Ang ulat ni Veronica ay tumaas ng 5 puntos. Hindi ko inaasahan na ang pagbabahagi ng aking pananaw ay makapagpapataas ng ulat ko sa SEC leader. Bagamat hindi ito marami, magandang simula na ito. Sino ang makakaalam kung anong mangyayari sa hinaharap? Baka isang bagay na tulad nito. Hindi ko dapat hayaang maglibang ang aking isipan. Nakatanim na sa aking kapalaran ang maging pinakamagaling na sword cultivator sa buong mundo. Hindi ako dapat mawalan ng pansin ng mga romantikong usapin. Ang mga babae ay makakapagpabagal lamang sa aking bilis sa paghugot ng espada. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang pil. At inutusan akong pumili ng isang mahirap na sheer refinement level na misyon mula sa outer hall. Kung matatapos ko ito, makakamtan ko ang spirit gathering pil. Bago ako umalis, ibinigay din niya sa akin ang scroll ng pangunahing cultivation technique ng sekta, ang Tianyan Heart Sutra. Isa itong pangunahing teknik na kailangang matutunan ng lahat ng disipulo ng Tianyan Sword Sect. Habang tumataas ang kasanayan ng isang tao dito, tumataas din ang mga benepisyo. Ito ang isa sa mga pribilehiyo ng pagiging disipulo ng leader ng sekta. Habang ang iba pang mga disipulo ay maaari ring matutunan ito, kailangan nilang tapusin ang maraming misyon upang makuha ito. Pero hindi ko na kailangang gawin iyon. Mabilis akong nagpunta sa outer hall. At may ilang mga nagkalat na players na naruroon. Hindi na ako nagulat dahil ang ilang masigasig na players ay tiyak na matutuklasan ang nakatagong quest ng blacksmith. Gayunpaman, ako ay naging disipulo na ng leader ng sekta, at pumasok na sa inner hall. Magandang binata, bigla akong narinig na tinawag mula sa likod. Agad kong nalaman na ako ang tinutukoy. Si Ling, hindi ko inasahan na sasali siya sa sword sect din. Magandang bagay ito, dahil ang pagkakaroon ng kaibigan ay maaaring magamit ko balang araw. Ang saya naman, pati ikaw, sumali sa sword sect. Tanong ko. Mas gusto ko kasi ang paggamit ng espada. Kaya't natural lang na pinili ko ang sword sect. Sabi niya, nag-chat kami sandali, pero nagpaalam din ako. Ipinaliwanag na mayroon akong misyon na kailangang tapusin. Gusto pa niyang makipag-usap, ngunit mabilis akong umalis. Ang babae sa tabi niya ay tumawa. Sister Ling, pati ikaw ay hindi kayang baguhin ang kanyang desisyon sa kagandahan mo. Mukhang mahirap siyang mapanalunan. Namula siya at nagsimulang magtalo. Pero noong mga oras na iyon, nasa quest board na ako. Mahabang pila ng mga tao ang naghihintay. Kaya't sinamantala ko ang pagkakataon na magsimulang magbasa ng Tianyan Heart Sutra. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating na ang aking turn. Sinabi ko sa supervisor na nais kong kumuha ng isang misyon. Iminungkahi niyang pumili ako ng isang misyon na kaya ko. Tiningnan ko ang iba't ibang antas ng hirap ng mga misyon. Ang mga nasa ibaba ay ang pinakasimpleng, karaniwang mga pangangalap ng halamang gamot, at nag-aalok lamang ng ilang karanasan. Pakiramdam ko ay sayang ang oras. Ang mga misyon sa gitna ay may kinalaman sa panghuhunting ng mga mababang antas ng halimaw, pero hindi rin yun sapat na hamon. Sa tuktok, mayroong isang gintong plaque, na agad kong nakilala bilang isang hell-level quest. Walang pag-aalinlangan, kinuha ko iyon. Alam ko na ang mga hell-level tasks ay palaging espesyal, at may kasamang mga magagandang gantimpala, dahil natutunan ko na ang Tianyong Heart Sutra. Lahat ng aking combat attributes ay tumaas ng 5%. Bukod pa rito, pamilyar ako sa destinasyon ng misyon na ito, kaya't maaari ko itong subukan. Ang misyon ay ang pagkuha ng isang nawalang sekreto ng sekta, na pag-alaman na isang chi refinement, na disipulo ng sword sect ang napatay. At ang sekreto ng teknik na dala niya ay ninakaw. Ang aking misyon ay maghayganti para sa kanya, at bawiin ang nawalang teknik. Bumulong sa akin ang supervisor na ang misyon na ito ay napakahirap, at tinanong kung nais ko bang pumili ng iba. Biniyayaan niya ako ng babala na ang salarin ay maaaring nasa huling yugto ng chi refinement realm, at mas malakas kaysa sa akin. Inilahad din niya na kung hindi ko matatapos ang misyon, hindi na ako makakakuha ng bagong misyon. Ngumiti ako sa kanya ngunit nagdesisyon pa ring ituloy ang gawain.
Ang ibang mga manlalaro na nakasaksi nito ay nagsimulang mangutya, hindi lang dahil malakas ang kalaban, kundi pati na rin dahil kakaunti ang mga pahiwatig ng misyon. Hindi ko pinansin ang kanilang mga komentaryo. Tinanggap ko ang misyon at naglakbay patungo sa pintuan. Pagdating ng gabi, nakarating ako sa lokasyon ng misyon. Ang Chufeng City. Sa harap ko ay isang inn. Ang pangunahing lokasyon para sa misyon. Nang makita akong lumilipad sa hangin, agad nilang nakilala ako bilang isang tao mula sa isang malaking sekta. At hindi nagtagal, isang pangkat ng mga babae ang lumabas upang salubungin ako nang pumasok ako sa tavern. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.